Okay. Good afternoon, everyone. It is good at nandito po kayong lahat worshiping the Lord, our God, our living God in spirit and in truth. Before we start, let us pray. Our loving Heavenly Father, we thank you and praise you, O God, for who you are and what you have done in our lives, O God. Thank you, O God, for this time that we are gathered here today. As your people, we worship it by worshiping you, O Lord, in spirit and in truth. Thank you, O Lord, for everything. Cleanse our hearts and our minds and fill this place with your presence, O Lord. Accept our worship, O Lord, today. For you alone deserve it, O God. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. For our call to worship, let us all read Psalm 29 verses 1 to 2. Give unto the Lord, O you mighty ones, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. Amen. Amen. Sabi nga sa Psalm 150, let everything let us praise the Lord. Amen? Amen. 1, 2, 3, go. Everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, I praise in the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise is the water my enemy is drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul.
Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanyang niligtas sa mga api. Ang purihin lahat sa iyong nilalang. Sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Praise! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Amen. Sabi nga sa Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Amen. Thank you, O Lord, for you are our faithful God, O God. We surrender everything, O Lord, unto you, O God, knowing na tayo po ay in control sa everything, O God. And entrust to you everything, O God, for you are our faithful God. Thank you, O Lord. The last thing, the steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases, and His mercies never come to an end. They are new every morning.
You have given us, O Lord, O Father, you have given us your Son Jesus Christ to die on the cross for us. And so, thank you, O Lord, for your mercy and your grace. May we be worthy, O Lord, of the grace you have given us, O Lord. Thank you, O God, for everything. In this name we pray. Amen. Let us pray. Father, we thank you, O God, sa kabutihan niyo. Tunay nga po that you are faithful. Kaya po kami nakakapagpatuloy because of your faithfulness, O Lord. Patuloy po sa iyong katapatan. Dumadalangin kami, Panginoon, na kahabagan ninyo ang bansang Pilipinas. Patuloy na dalangin ang pagkilos mo ng katwiran, ang hustisya, at ang ebanghelyo mo, Panginoon, ay maghari, Panginoon, sa aming bayan. Dinadalangin din ng Taiwan na patuloy niyong ingatan ang kanyang kalayaan. Patuloy kayo ang Diyos na kumilos. Pagharian niyo rin po, O Diyos, ang gawain, Panginoon, na pinagkatiwala niyo sa Taipei International Church, Tagalog Fellowship, sa mga churches, Panginoon, na ipinapangaral ang iyong salita. Patuloy na ang biyaya mo ay sumagana. Yes. Sa oras din ito, ipinapanalangin, Panginoon, si Haris Abdul na makapasa sa neuro exam. Dinadalangin, Panginoon, ang mga kapatiran na may sakit at karamdaman. Dinadalangin, Panginoon, ang kagalingan ng mata, Panginoon, ni Ate Chato. Patuloy din po, O Diyos, na itinataas sa iyo ang Ate Mary sa kanyang mga lalakarin sa Pilipinas. At maging ang pag-uwi, Panginoon, pagbabalik nila Ate Yvonne. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat kami ay nakakatawag sa iyo at kami ay umaasa na kayo ang Diyos na tumutugon at tutugon sa mga panalangin. Sa hapon na ito, patuloy na ang iyong banal na Espiritu ang maging guro namin. Ipuin niyo po ang bawat isa sa amin, ang iyong salita ay maipangaral ng may kalayaan at katotohanan. At patuloy, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mangusap. Panginoon, sa iyong gagamitin lingkod, Panginoong Jesus ang itaas, at naibalik namin ang lahat ng kapulihan sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige, Pastor. Okay, let us all stand up for the scripture reading. But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted kings. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them, so the Lord's anger burned against Israel. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-aven, to the east of Bethel, and told them, "Go up and spy out the region." So the men went up and spied out Ai. When they returned to Joshua, they said, "Not all the army will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not weary the whole army, for only a few people live there." And so about 3,000 went up, but they were routed by the men of Ai, who killed about 36 of them. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries, and struck them down on the slopes. At this, the hearts of the people melted in fear and became like water. Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord.
Remaining there till evening, the elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, Alas, sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan River to deliver us into the hands of the Amorites, to destroy us? If only we have been content to stay on the other side of the Jordan. Pardon your servant, Lord. What can I say now that Israel has been routed by its enemies? The Canaanites and the other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your own great name? The Lord said to Joshua, Stand up. What are you doing down on your face? Israel has sinned, and they have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things they have stolen. They have lied. They have put them with their own possession. This is the word of the Lord. Okay. Salamat po. Puri ng Diyos. At magpapatuloy po tayo sa pagbabasa. Babasahin natin po siya dahil siya po ay narrative, no? At yan po ay historical. At mainam po siya na tinitignan. Alam niyo po sa panahon naman yung sa biblical times, pagtitipon na katulad ng ganito, kung matatanda ninyo ang Panginoong Yesus, no, sa Luke 4, nung gumawa siya ng scroll ni Isaiah, at yun po ay binasa niya, at pagkatapos basahin, doon pumapasok yung pagbibigay ng mensahe. Yung Joshua 6 ay nagpapakita kung papaano ang isang matatag na city, walled city, ay nagapi ng mga Israelites for the first time. Ito po yung kanilang unang pakikipaglaban, at dahil sa biyaya ng Diyos, sila po ay nanalo, no? Ngayon po ating pong pupuntahan yung Joshua 7. So remember, katatapos lang ng kanilang pinakaunang tagumpay o yung first victory nila. Okay. Mataas pa ang kumpiyansa ng mga tao. Pagdating naman doon sa Joshua 7, makikita natin yung kaibahan. At makikita natin yung tragedy of disobedience. Paano tayo mamumuhay ng buhay na talunan. So, minsan pa makikita natin doon na si Akan, no, yung paglabag ni Akan at ang pagpapadala ni Josue ng tiktik sa Hai o AI, no? Nga itong si Akan ay gumawa ng itinalagang bagay. Dahil doon nagalit ang Panginoon at yung pagkakatagalog nagningas. Yung talagang isang klase ng galit na kumbaga sa tao'y namumula. At pagkatapos nito, nagsugo si Josue ng ilang tao buhat sa Jericho upang maniktik sa lungsod ng Ai. So dahil nga sila ay kagagaling lamang sa isang napakalaking panalo, ang iniisip noong mga tao, pagbalik nila, sinabi nila kay Josue, hindi na kailangan pumaroon yung lahat, no, ng kanilang mandirigma. Ang kailangan na lamang is 2,000 to 3,000 na mandirigma upang sumalakay sa lungsod. Bakit? Dahil nga maliit lamang yung lungsod. No, medyo may kumpiyansa na sila. Sabi ron, huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lamang ang lungsod na iyon. Verse 4, kaya 3,000 Israelita lamang ang sumalakay sa Ai at sila'y naitaboy ng mga taga roon.
Tinugis sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng batong silyar. Maraming napatay sa kanilang pagpurong sa pababa ng bundok. Nalagasan sila ng 36, kaya't nasiraan sila ng loob. So 36 yung namatay sa kanila. Okay. So first time na natalo sila, no? At nawalan pa ng lakas ng loob. Nasiraan sila ng lakas ng loob. At dahil doon, naghinagpis si Josue kasama ng mga ibang mga leaders. No? Winahak ni Josue ang kanyang kasuotan sa matinding paghihinagpis at nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. So nagpatira pa siya. Nangusap si Josue. Ano ang kanyang pangusap? Yahweh, aming Diyos, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipalulupig din lamang sa mga Amoreyo? Now, remember, yung mga Amorites, sila ay pinapaubos ng Panginoon dahil tumaas na yung kanilang pagkakasala. No? Sabi rito, anong gagawin ko ngayong umurong sa kaaway ang bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ang iba pang mga taga-lupaing ito at pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ibangon ang iyong pangalan? Medyo kakaiba ang panalangin ni Josue, no? Kumbaga kung ikaw ay may tatay, tayo, anak mo ko, bakit? So para siya nagsusumpong, ano? Meron bang karapatan siyang magsumbong ng ganon? Maaring yun ang naramdaman niya, no? Maaring nasanggi yung kanyang pride. Maaring ang pinoproteksyonan niya ay ang reputasyon ng Israel. Lalo na natalo sila sa kakaunting tao. Hindi katulad noong sa Jericho, napakatibay yung wall of Jericho. Merong mga season na kalaban. Yun ay first time nilang laban at nanalo sila big time. Ito naman, natalo sila big time. Ano yung tugon ni Yahweh? No? Ganito ang tugon ni Yahweh. Tumindig ka! Bakit ka nagpapatiri pa ng ganyan? No? Medyo iba yung ang ano ng Panginoon. No? Tumindig ka! Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Ano raw ang dahilan? Nagkasala ang bayang Israel. Nilabag nila ang aking utos. Kumuha sila ng mga bagay na inuutos kong tupukin. Doon sa English, yung utos na yon ay nilabag nila yung covenant. No? Yung covenant ang nilabag ng Israel. Sabi pa roon, tumindig ka, sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas na sa pagharap sa akin, sapagkat ito ang sasabihin ko sa kanila, ikaw rin, Israel, ay dapat tupukin sapagkat may nag-iingat sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong tupukin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Okay, so, pinaliwanag ng Panginoon yung dahilan. No? Nilabag nila yung covenant. Merong bagay na hindi para sa kanila ang kinuha nila. At yung mga bagay na yon ay dapat sunugin. At kung papaano yung mga bagay na yon ay dapat sunugin, kailangan ding sunugin ang Israel dahil sa pagtatago ng mga bagay na yon. Medyo mabigat, no? Ano pa yung tagubilin ng Panginoon o Lord instruction niya? Kaya bukas ng umaga haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko sa pamamagitan ng sapalaran ay hahanay ayon sa kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay din ayon sa kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay na isa-isa. Ang kakikitaan ng mga bagay na ipinag-uutos kong tupukin ay siyang iahagis sa apoy. 10 ng kanyang sambahayan at mga ari-arian.
hindi niya iginalang ang pakikipagtipan sa akin at nagdulot ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Yun na naman, no, yung kahihiyan. Si Joshua, ang kahihiyan niya ay natalo sila. Sa Panginoon, ang sinasabi niya, ang kahihiyan ay yung hindi nila pagtupad sa tipan o sa kautusan o sa covenant. Okay. At yun na nga, kinilala kung sino nagkasala, sinong offender. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue at pinahanay ang buong Israel ayon sa kanilang lipi. At napili ang lipi ni Huda. Tinawag ang lipi ni Huda at napili sa sapalaran ang angkan ni Zerah. Tinawag ang angkan ni Zerah at napili ang sambahayan ni Sabdi. Tinawag ang sambahayan ni Sabdi at napili si Akan na anak ni Carmi at apo ni Sabdi na anak ni Zerah. Kaya sinabi ni Josue kay Akan, anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo, huwag kang magkaila ng anuman. Ano ang ginawa mo? Ayan na, no? Nakita na zero in na. Ano lang yung tanong? Ano ang ginawa mo? Okay. Ang ginawa ni Akan, umamin siya. Sumagot si Akan kay Josue, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoong Diyos ng Israel, at ganito ang aking ginawa, nang aking makita sa mga sinasamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinab, ang 200 siklong pilak, at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang, ay aking ang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyon. So, makikita natin yung progression. Una ay iso, nakita niya. Nag-covet siya, ninasa, he coveted, and then he took. Yung progression ng ng kasalanan. Nakita. Nakita. Nakita pa lang naman, wala nang problema sa pagkakakita, no? Saan nagsimula? Nag-covet ka na. Nagnasa ka na, no? Tapos kinuha mo. Yung pagnanasa, yun ay temptation. Yung pagkuha, yun na yung pagsasagawa, no? Yun na yung action. So, kaya nga ho, napaka-importante na iniingatan natin ang ating mga mata. Diba? Nakita, nagnasa, ginawa. Ganun naman yung progression, diba? Kaya napaka-importante rin ho yun, no? Okay. At binawi na nga yung mga spoils. Kaya nagpadala si Josue ng mga sugo at kanilang tinakbo ang tolda, at nakitang iyon ay nakatago sa kanyang tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Kanilang kinuha ang mga iyon palabas ng tolda at dinala kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel. At kanilang inilapag ang mga iyon sa harapan ng Panginoon. Kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Akan na anak ni Zerah, at ang pilak, balabal, barang ginto, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, ang kanyang mga baka, mga asno, mga tupa, at ang kanyang tolda, at ang lahat niyang ari-arian ay kanilang dinala sa libis ng Akor. Okay. Ano yung naging punishment? At sinabi ni Josue, bakit mo kami dinalhan ng kaguluhan? Dinadalhan ka ng Panginoon ng kaguluhan sa araw na ito. At pinagbabato siya ng mga bato ng buong Israel, at kanilang sinunog sila sa apoy. Kanilang binuntunan siya ng mataas na bunto ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay tumalikod sa bangis ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na libis ng Akor hanggang sa araw na ito. No? Okay. At maaaring iba sa inyo, maaaring kung hindi nyo nababasa ito, maaaring mabigla.
Pwede palang gawin ng Diyos yun. Pati mga anak, hindi naman yung mga anak ang kumuha. Pati mga baka, mga... No? Okay. Para mas maunawaan niya, let us understand yung covenant relationship, no? Kailangan nating ang Panginoon ay ang Diyos ay patuloy hong gumagawa ng covenant, no? Sa pagkabinasa natin yung book of Genesis, may makikita tayo diyang mga covenant. At una doon yung Edenic covenant, yung covenant ng Diyos sa tao nung ang tao po ay nilikha. Ano po yun? That man was created after God's own image at ginawa sila ng manager, no, na mag-manage ng creation, no? Meron silang responsibility towards creation and towards procreation, na sila ay magmumultiply to replenish the whole earth, no? At talagang humayo sila at magpakarami. Alam niyo po, sa mga Pilipino, ito ata yung mahusay tayong sumunod. Tayo po ay humayo at talagang nagpakarami. 10 milyon ang humayo sa buong mundo, di ba? Meron tayong 10 million OFW around the world, no? At nagpakarami rin naman, no? Marami-rami yung natin, at least hindi katulad dito sa Taiwan. Sa Taiwan, mas maraming ipinapanganak na aso at pusa kaysa sa tao. Tayo po, mga Pinoy, ay lumagpas na ng 100 milyon. No? Medyo malapit-lapit tayo doon talaga sa Edenic Covenant. Pagkatapos nyon, meron yung Adamic Covenant. Doon sa Adamic Covenant, sa Genesis 3:16-19, may kita natin doon yung consequences of sin. Bakit ang mga babae ay naghihirap sa kanilang pagbubuntis. At yung paghahanap buhay ay hindi na ganoon ka-enjoyable. No? Now remember, yung trabaho po, yung work ay hindi ho dumating dahil nagkasala ang tao. Mula pa nang lilikha ang tao, doon sa Edenic Covenant, meron ng work or task ang tao. No? Ang tao ang mamamahala ng nilikha. Okay. Pero doon sa Adamic Covenant, yung work, no, mostly ay sa field na kung saan magpapawis ang tao. Sa totoo lang naman, di ba? Kung tutuusin, ang talagang work na makikita natin ayon doon sa salita ng Diyos ay yung work patungkol sa pagkain, farming, fishing, yung mga ganun, di ba? Tapos lahat na ng work na wala doon ay mga palamuti na lamang o supporting, pero yun ang main. Sila ang main. Ngayon, pangatlong covenant na makikita natin sa Book of Genesis, yung Noahic Covenant. After the flood, nagpakita ang Panginoon ng rainbow, at yun po yung promise, nag-promise ang Lord na hindi na muling i-destroy or i-judge ang earth sa pamamagitan ng baha, no? Or with water. Okay? At hindi na ho mangyayari yon. Yung rainbow ay simbolo ng katapatan ng Diyos at simbolo rin ng justice ng Lord. Kasi lumabas yon after ng judgment, no? Dahil hindi po yun simbolo ng ABCD, LGBTQ, XRT, no? Hindi po yun simbolo. Simbolo po yun ng pakikipag-ugnay ng Diyos na hindi niya na i-destroy ang buhay sa pamamagitan ng tubig. No? At nakatali po siya doon sa covenant na yun. Kung nakita man natin yung baha doon sa Dubai, eh hindi po yung destructive na baha, no? Nagkaroon lang ng baha, pero hindi po ganoon yung baha na sinasabi
o nakita natin doon sa Genesis kung saan lahat ng living things doon sa earth ay nangamatay. Pang-apat po, makikita natin yung Abrahamic Covenant kung saan si Abram ay naging Abraham and his name become great and he became father of many nations. At doon din sa Abrahamic Covenant, yung seed. Now, yung seed na yon, babalikan natin doon din sa Adamic Covenant, yung proto-evangelium that the seed of the woman, siya po ang tatalo doon sa Satan, no? At yun din sa Abrahamic Covenant, yung seed doon kay Abraham, siya po ang tatalo doon, no? And then makikita pa rin natin na pagdating na ng Deuteronomy, yung Mosaic Covenant, ito po ay conditional covenant. Na doon sa Deuteronomy 11, makikita natin doon yung details of blessing yet and cursing. May blessing at may cursing. That God can bring blessing for obedience and curse for disobedience. Kaya yung history ng Joshua up to the prophets, up to doon sa Malakay, doon natin makikita yung ups and down ng Israel at ng Judah, no? Mula sa pagiging isang bansa, nahati sila dahil doon sa covenant na yon, sa kanilang pagsunod sila ay pinagpapala, sa kanilang panunumbalik sa Diyos sila ay nire-restore, pero sa kanilang rebellion sila ay nakakatagpo ng tinatawag na judgment. And then sa panahon ni David, meron Davidic Covenant. Ito po ay focuses on the seed uli ng Abrahamic Covenant. Ito po yung pangako ng Messiah, no? Na magkakaroon at ipapanganak ang Messiah. And ang pangako na yon ay pinakita sa panahon ng Panginoong Hesus. At ito po ay magtatapos doon sa Book of Revelation when the kingdoms of this world will become the kingdoms of our Lord. Makikita natin yun sa Revelation 11:15. And then doon sa chapter 22 ng Revelation, magkakaroon ng bagong langit at lupa. Yun po yung sa Davidic Covenant. Bakit napaka-importante ho na maunawaan natin yung Davidic Covenant? Kasi pag hindi mo na, or yung word na covenant, pag hindi mo natin naunawaan yung covenant, hindi mo natin maunawaan bakit ang Diyos ay pinapatay hindi lamang si Akan, pati yung kanyang pamilya. Bagamat sa ibang salin, hindi pinapatay yung asawa, no? Sa ibang salin, meron doon yung asawa. Ang malinaw ho ay yung buong sambahayan. Ang pagpapaliwanag ng iba doon, kasi hindi naman tago sa mga kasama niya sa bahay yung pangyayari. Bakit? Saan inilagay yung yaman? Doon mismo sa loob ng tolda. Para ka makapaghukay nun, merong yun, no? Hindi man sila tumulong, alam nila. Walang pumigil, walang nagbawal, walang o yung kaisipan, makikinabang din naman tayong lahat. Diba? Okay. Okay, ano pa? Ang pangakong lupa. Ito po yung sa iba, makikita natin sa ibang mga writings, ang tawag dito is the Palestinian Covenant. No? O yung Promised Land. Kasi ito na po yung lupa ng Israel. No? Yung Land Covenant na makikita natin sa Deuteronomy 30. At ito po yung may kaugnayan dito sa pinag-uusapan sa aklat ng Joshua. Now, yung Land Covenant, it focuses on the land in the Abrahamic Covenant. Remember, sabi ng Diyos, o nakikita mo ba yung mga lupa na yan? Yan ay pagkakaloob ko sa iyo. Yun po yung Abrahamic Covenant. No? Hindi lamang yung seed. Sa Abrahamic Covenant, mayroong seed, no? Yung promised seed,
At meron yung tinatawag na mga anak, no, yung heavenly children and then earthly children. Meron po yun. And then yung physical na lupa. So, 4 po yun, no, sa Abrahamic Covenant. Doon sa lupa, yun po yung pinaglalabanan nila ngayon. Doon sa seed, doon po tayo kasama. Si Jesus Christ po yung seed na sinasabi doon sa Galatians. At dahil doon, tayo po ay nakasama doon sa pagpapala ni Abraham. At tayo po ay naging anak ni Abraham. Kaya kinakanta yung Father Abraham has many children. Diba? Yan po yun. No? So it focuses on the land. Ngayon, tingnan ho natin sa Deuteronomy 30, verse 19 to 20. Sabi roon, today, I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life, and if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord swore to give your ancestor Abraham, Isaac, and Jacob. Alam niyo po itong Deuteronomy 30 verse 19, it destroys yung pag-iisip na lahat ng nangyayari sa atin ay tinatakda ng Diyos. God gave us choices. At yung mga nangyayari sa atin ay depende how we chooses. Are we choosing life or are we choosing death? Kaya kung nag-choose ka ng death, huwag mo sabihin, ito kasi ang kalooban ng Diyos sa akin. Sinisimo ba ang Diyos? Ikaw ang pumili. Nakuha ho natin. Marami nagsasabi na ko, ito yung aking, ito ang aking palad. Bakit? Binigyan ako ng Panginoon ng sakit. Binigyan niya ako ng ganito at ganon. Binigay pa talaga ng Panginoon o bunga ng mga choices natin. Pagpili natin, di ba? Sira yung liver ko, binigay ng Diyos. Hindi! Baka katutungga mo yun. I have given you the choice between life and death. Ganito yung maari yung mga problema natin ngayon is because yung reason yon ay yung mga choices that we made. Huwag natin isisi sa Panginoon. Ang pinakamaigi ay aminin natin sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Bumalik tayo sa Kanya. No? So, ang pangakong lupa. Dito may kita natin, no? Bakit tayo hindi tulip or Calvinist? Para bang wala kang choice kasi pinili ka ng Diyos. Hindi, tayo mismo ay may pagpipili. Malinaw po yun. Today, I have given you the choice between life and death, between blessing and curses. Tayo po yun. God had given Jesus Christ. Pinapangaral natin ng Panginoon. Pero ang tao pa rin, kung siya ay susuko sa Diyos, mananampalataya o hindi. Di ba? Now, tingnan ho natin ang pangakong pagsama ng Diyos. When God is on their side, victory is assured. Deuteronomy 32 verse 30. How could one man chase 1,000 or two put 10,000 to flight unless the rock has sold them, unless the Lord has given them up?
Sabi doon sa Joshua 23 verse 10, "One man of you shall chase 1,000, for the Lord your God is He who fights for you as He promised you." Isang tao lamang, ang katumbas ay 1,000. Pero sila, nagpadala ng 3,000, sila ay hinabol ng mga kaunti. Kalooban ba ng Diyos na matalo sila? Ang kalooban ng Diyos ay ano? "One man of you shall chase 1,000, for the Lord your God is He who fights for you as He promised you." Pinangako ng Diyos. Sino makikipaglaban sa kanila? Ang Diyos. Pinangako ng Diyos na siya ang makikipaglaban para sa atin. It is not our battle. Pero ano ang kailangan natin? We need to step according to His command. Tingnan mo natin yung obedience and disobedience. Ang lesson ng Joshua 7. So, okay, tingnan mo natin. Doon sa Joshua chapter 6, ang naging susi nila ng tagumpay ay obedience. Paano natin nasabi yun? Hindi naman sila magaling eh, di ba? Anong pinagawa sa kanila ng Lord? 6 days iikot sila. Di ba? Once, every day, 6 days. Pag 7 araw, 7 beses silang iikot, at pagkatapos ay sisigaw. As gumuho yung wall. Di ba? Ano pa? Ang pinakamahirap dong gawin ay yung, ano yung pinakamahirap dong gawin? Habang nag-iikot sila, walang magsasalita. Di ba? Walang magkikwentuhan. Di ba? Wala. Nag-iikot sila. Kaya hindi yata po pwede ang Pilipino sa gano'n. Di ba? Maglalakad ka, tapos walang kwentuhan. So mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang naging susi sa unang tagumpay. Ngayon, ganon din ang paglabag ang dahilan sa unang pagkabigo. Si Akan ay kumuha sa itinalagang bagay. Okay. Malinaw yun. Doon pa lang sa Joshua 6, sinabi na huwag ninyong kukunin ang mga bagay na itinalaga sa Diyos. No? Bakit? Ito ay para sa Panginoon. Matatandaan ho natin yung principle of the purse. May mga bagay na hindi para sa atin. Yung purse, pag sa Panginoon yan, huwag mong galawin. Bakit? Ang akala mo na magkakaroon ka, baka mawala pa o mawawala pa. Okay, Joshua 7, makikita natin sa 1 to 5, yung mga nangyari. Si Akan kumuha ng itinalagang bagay, nagalit ang Panginoon laban sa Israel, naitaboy ang 3,000 na sumalakay sa Ai, nalagasan sila ng 36, nasiraan sila ng loob. No, yung progression. Okay? Hindi naman alam ng mga 3,000 na merong kinuha itong si Akan. Okay. At ito po yung isa dyan sa mga challenges sa Book of Joshua. Now remember, last week, ang pinakamalaking challenge din doon sa Joshua 6 ay yung issue of genocide. Diba? Yung Joshua 6, pinag-usapan doon eh. Patayin ang lahat. Pati mga bata. Pati mga hayop. Pero gaya nga ng pagpapaliwanag natin, na iyon po ay naisabi na, naitakda na ng Panginoon dahil sa kanilang kasamaan at kasalanan. Ngayon ang tanong, magkaiba ba ang Diyos ng luma at bagong tipan? No? Is the God of the Old and New Testament the same? Parehas ba? Eh di ba yung sa New Testament lagi kang love ni Lord. Kahit ang tigas-tigas ng ulo mo, love ka pa rin ni Lord. At yun ang pinaka-popular na mensahe ngayon kahit sa mga churches, lalo na yung malalaki. Kaya maraming Kristiyano ngayon, balang sibuyas eh.
Yung church ngayon hindi handa sa tribulation. Ang church ngayon hindi handa sa persecution. Kasi sa pangangaral pa lang na na-stumble na eh. Eh paano pagka tututukan ka na ng baril? Isuko mo ang iyong buhay. Diba? Pananampalataya ang buhay mo. Diba? Ngayon pa lang hindi lang na-like yung post mo, akala mo na-persecute ka na eh. Diba? Paano pagka yung babatuhin ka dahil sa pananampalataya, diba? Lalo na ngayon, ang church ngayon is highly commercialized. Yung Western church is highly commercialized. Kaya ngayong nakaraan, di ba? Yung naging, yung men's conference, meron pa silang dancer na lalaki. Kasi nakaka-attract eh. And it feeds yung flesh. Hindi na kasi nakaka-attract ngayon ang preaching ng Word of God. Sa maraming churches ngayon. Ang kailangan ay may celebrity, may special event, merong and it attracts. Dahil ang church ngayon naging attractional. You attract. Ngayon kasi yung ganoong kaisipan, you attract people to just to attend. Ang nangyayari nun, ang turing mo sa kanila ay mga guests, okay yun. Pero sa palalalimin pa, ay mga customers na kailangan mo i-please. Pero once we read yung book of Acts, once we read yung Gospel of Jesus Christ, ang tao ang nangangailangan ng Diyos, hindi ang Diyos ang nangangailangan sa tao. At yun po yun, napaka-importante po yun sa tingin ko, na maibalik, hindi ang Diyos. Ang Diyos mananatili kung wala tayo. Tayo, wala ang Diyos, tayo ay talunan. Tingnan mo natin sa Exodus 34, verse 6 to 7. Sabi roon, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Yun po yung sa Exodus. Diba? Ephesians 2 verse 4 to 5. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loves us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. O parehas lang. The Lord noon ay merciful, the Lord is still gracious. Pero bakit may pinapatay? Now, remember, Exodus. Lahat ng walang tatak ng dugo, lahat ng kanilang panganay ay nangamatay. Pero the Lord is still gracious. Long-suffering, ilang judgment ang nangyari bago nangyari yung pagkamatay ng mga panganay? Siyam. No? Siyam muna ang nangyari doon sa Egypt. No? Sabi natin, doon sa New Testament, napakabait ang Diyos. Kasi sa Old Testament, hindi mo. Now remember, sa New Testament, naroon ang iba't ibang pagpapakita na hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay may bigin, ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos din ay judge. Tingnan ho natin, hindi ho nagbago ang Diyos. God's attributes are consistent all through the Scriptures. Tingnan ho natin, punta na lang tayo doon sa New Testament. Sabi sa Hebrews 10:31, it is fearful to fall into the hands of the living God. Hebrews 10:31 sa New Testament yan.
Ano makikita natin mga pangyayari na makikita natin? Si Ananias and Sapphira, no? Sila ay merong pagmamay-ari, meron silang property na ibinenta nila, sa kanila iyon, pero kanilang itinalaga sa Panginoon. Binigay nila yung karamihan, meron silang kinit. Ano ang nangyari? Hindi sila tinanong na, o nasaan na, ibalik ninyo yung kinit ninyo. Hindi. Sila po ay namatay. Immediate yung judgment sa kanila. Nagbago ba ang Diyos? Hindi. Merong mga bagay na pag itinalaga na natin sa Diyos, ibig sabihin hindi na sa atin. Ang mga bagay na itinalaga sa Diyos ay para sa Kanya. And it should warn us. Dahil tayo ay peculiar people, we are holy people. Okay? And it should warn Christians. No? Ay, long suffering naman ang Lord eh. Kaya magsasuffer siya sa akin ng long. Minsan ganun yung mind natin eh. Mauunawaan ako ng Diyos. Pwede? Pero ang nawawala doon ay ang pagkatakot sa Diyos. Diba? Nawawala yung pagkatakot sa Diyos. Mas maraming Kristiyano ang hindi takot sa Diyos eh. Yung iba nga, takot na lang sa pastor eh. Oh, baka ano sasabihin ng pastor? Ganito. Hindi, wag mo kayo matakot sa akin. Wala ako sasabihin. Magpipreach lang ako ng word. Kasi yung part ko. Pero ang mga bagay na nakatalaga sa Diyos, para sa Christian, wag mo nating kunin ang mga bagay na yun. Eh ano ba yung mga bagay na yun? Unang-una, nung isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, nakatalaga na yung buhay mo sa Diyos. Ikaw mismo ay nakatalaga sa Diyos. Huwag mong ipagamit ang iyong sarili sa kadiliman, because you have been transferred from the kingdom of light from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Acts chapter 12 verse 19 to 23. Si Herod, diba si Herod? Anong ginawa ni Herod? Hindi siya nagpasalamat sa Diyos, diba? He was struck down. Hindi niya kinilala yung glory ng Lord. He was struck down. Siya po ay inuod habang buhay. Sa Acts chapter 13 verse 4 to 12, may kita natin si Elymas ay binulag. Sa Revelation chapter 2 verse 18 to 23, may kita natin doon, they've been warned against sexual immorality. Unless na sila ay magbago, kamatayan yung mangyayari. May kita natin yun. Meron kayong time mamaya, tignan ninyo kung totoo. Huwag yung tignan lang at hindi nyo naman babasahin, no? Ano yun, no? Kung hindi mo titignan. And then ang pinakahuli, there will be a lake of fire. Lake of fire. Yung mga makasalanan, hindi naman talaga pupunta sa impyerno. Pupunta sila sa lake of fire. Pag binasa niyo po yung Revelation 20, yung hell mismo, ilalagay sa lake of fire. No? Minsan meron tayong wrong conception eh. Yung pagkaunawa natin, yung merong Great Wall divide, di ba? Yung sa bosom ni Abraham, naroon yung hell, tapos nandoon yung yung paradise, di ba? Mga kapatid, pagkatapos pong umakyat ang Panginoon, kinuha niya yung mga naroon sa paradise at doon sa bosom ni Abraham, at yung natira doon ay yung hell, yung Gehenna, at yung Gehenna darating sa mga huling araw, ito po ay yung hell ay ilalagay sa lake of fire. Magkaiba po yun, no? Magkaiba po yun.
tingnan nyo, sa Revelations 20, may kita ko natin yung ilalagay doon. Lahat ng hindi naka-enroll sa Book of Life. Kaya nga po, napaka-importante na magkaroon tayo na nakasulat yung ating buhay, naka-enroll tayo sa Book of Life. Ngayon, pagka ikaw, ang pangalan mo ay nasa Book of Life, para yung eskwelahan. Yung mga nasa Book of Life, makakaranas ng exam, test, parang school. Ang school nagbibigay ng test, ang teacher nagbibigay ng exam, pero kanino niya ibinibigay? Hindi sa lahat ng bata, sa kanya lamang estudyante. Hello? Ngayon kung tayo po ay kung ang pangalan po natin ay nasa Book of Life, we will experience testing. We will be tested. So mga kapatid, ang sinasabi ko, hindi yung nagbago ang Diyos. Nagbago lang yung pananaw ng tao, lalo na nung dumating yung tinatawag na attractional model ng church. O yung seeker-sensitive, na kung saan nakatuon ka doon sa mga pumupunta na bago na ayaw mong ma-offend at you are minsan ay sinusugarcoat mo ang truth. But no, hindi mo nagbago ang Diyos. He is still the God who keeps the covenant. He is a covenant-keeping God. Yung covenant-keeping God, ang akala ng marami, it's all about blessing. No. Kapag ikikip mo yung covenant kasi laging may pros and cons. O pagpapalain kita pag kayo sumunod, pero pag hindi ka sumunod, ito yung mga curses. Sa Mosaic Covenant, nandoon po yung 10 Commandments. Pero bukod sa 10 Commandments, meron pang 600 plus na commandments. Pag binasa natin yung Numbers, Leviticus, Deuteronomy, 600 plus yan, 600 na 300 na pangako, 300 na warnings. No? At gaya nga na sinabi ni Paul, kailangan i-preach yung the whole counsel of God. And I hope and I pray, kung hindi ko man ito na ipapangaral, forgive me. No? Pero kung mali man yung naging akala ninyo na ganoong kabuti ang Diyos, mabuti talaga ang Diyos. Na mapagmahal talaga ang Diyos. Pero hindi ho natin maaalis sa Diyos ang kanyang pagiging righteous and just. No? Hindi ho natin mapaghihiwalay yun. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay righteous. Kaya nga may sowing and reaping. Whatever you sow, you will reap. At yung tinatanim mo, it's your choice. It's your choice. Hindi yung nagbago ang Diyos. No? Kaya po mga kapatid, napakainan na magkaroon tayo ng banal na takot. No? At yun ata yung nawawala sa churches ngayon. Nawawala. Bakit ho? Attractional ka eh. And you want to attract people, you want to attract more and more. And then, hindi mo na kailangan ng maipangaral ang mga bagay na ito. Bakit? Kasi nakakatakot ito, di ba? Hindi pala Diyos. Pwede palang, hindi naman nagkasala yung anak ko. Bakit gano'n? Di ba? Hindi o. Yung sa covenant ko kasi, kung ano yung sinabi ron, remember yung idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Ano yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hanggang saan yung curse ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hanggang 3 to 4th generation. Diba? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At doon tayo lumaki. Doon lumaki ang, diba? Tapos magtataka pa tayo, bakit yung bansa natin, sabi natin, Christian nation? Hindi! Our nation ay idolatrous.
Sumasamba sa Diyos-Diyosan ang karamihan ng Pilipino. Dahil part ng Roman Catholic ay idolatrous. Worship. Yung worship of Mary, worship of the saints. Sabi nila, hindi naman kami sumasamba dyan, hindi naman tinuturo eh. Nagpapatira pa lang kami. And very blasphemous yung sabihin natin na dahil doon sa masses ay yung mga soul doon sa purgatory mapupunta rin sa heaven. Bakit kailangan pang mapako si Kristo Jesus kung sa misa pala na kailangan mong bayaran ay maliligtas na yung kaluluwa? That's very blasphemous, mga kapatid. Kaya nga po yung sa mga outreaches, ang ating tinuturo ay yung 5 solas. By Scripture alone, by Christ alone, by faith alone, by grace alone, and ang glory ay sa Panginoon lamang. Bakit po? Kasi that separates us from Roman Catholicism. That separates us. Anong gagawin mo natin? Shall we say, hindi, basta mo gagawin niya, huwag kang Pero mga kapatid, hindi mo natin madi-distinguish yung truth kung hindi mo tayo magsasabi kung ano yung pagkakaiba. And this is very unpopular. Very unpopular po. Sa ngayon, very unpopular po. Pero anong gagawin mo natin? Shall we follow yung popular and attractional model of church? Or shall we follow yung prophetic, truthful, scriptural, na maaaring hindi maging, that may not sink to everyone? Kasi, mga kapatid, galing, unless napapangalanan nating mali at sasabihin natin kasalanan, ang tao ay hindi magsisisi sa mga bagay na yan. Pinagbabawalan ng salita ng Diyos na tayo ay makipag-usap sa mga patay. Diba? Makipag-ugnay sa mga patay. Diba? Sa mga manghuhula, sa mga manghuhula. Kung pumunta ka sa Manila, nasaan yung mga manghuhula? Kapalibot pa! Saan ka kukuha ng mga agimat? Hindi. Ay, spiritual blindness po yun. Spiritual blindness po yun. Kung hindi mo tayo magkakaroon ng awa, sabi natin, hindi, okay lang yan, okay lang yan. Wala ko yung pinagkaiba na, alam mo na lumalagok ng muriatic acid siya, okay, okay. May free will ka na lang. Mahal ka ng Diyos. Okay lang yan. Wala kang warning. Nawa po ay nawa po ay makita natin ang Diyos sa kanyang taas-taasang kalalagayan at makita natin na yung scriptures should govern our faith. Tingnan mo natin, no? Ang pananalig at pagsunod sa Diyos. God is consistent. He demands obedience. Sabi na sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking kautusan. Kaya nga po, hindi natin kailangang mag-guilt trip eh. Diba? Alam mo, diba, yung kaya pagka magkakalon mo, kakaawa tayo. Hindi mo natin kailangan yun eh. Kasi pag mahal mo ang Diyos, hindi mo kailangan na lang. Tama? Amen. Yung anak mo nga, mahal mo eh. You give him or her the best. If you love God, you will obey Him and you will give Him
what he deserves. What is for him. Amen? Hindi natin kailangan mag-guilt tripan. O hindi natin kailangan makaawa. Kakaawa tayo. Hindi natin kailangan. Ang susi ay ang pagmamahal. Ang susi ay ang pag-unawa sa salita ng Diyos at pagsunod doon. Now, remember itong si Achan. Itong si Achan, naranasan niyang mamuhay na kumakain ng manna from heaven. Naranasan niya na pag umaga, hindi nila kailangang maglagay ng, ano ba yun, yung panglagay sa balat para hindi mag-sunburn. Hindi nila kailangan yun. Hindi nila sunscreen. Bakit? Dahil sa umaga, meron silang sunscreen na natural. No? Napapalibutan sila sa umaga ng clouds. Okay. Paggabi, hindi nila kailangan ng Meralco dahil merong liwanag, merong apoy. Protected sila mula sa mga wild animals. Now, mula sa pagkabata, naranasan nila ang himala ng Diyos. Pinapakain sila ng Diyos sa pamamagitan ng mana. Protected sila. Tapos naranasan din niya na lumakad at doon sa tuyo na Jordan River. Naranasan niya na makita na sa kanilang pagsunod bumagsak yung wall. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, wala siyang dahilan na hindi sumunod. Naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tao na merong karanasan ng kaligtasan ng Panginoon ay hindi magiging pasaway. If you love me, keep my commandments. Sabi ro sa Acts 5:29, pinagbabawalan ng mga apostol ng mangaral. Ano sinabi nila? We ought to obey God rather than men. Susundin namin ang Diyos, hindi ang tao. Pinagbabawal na sa kanila. Binabantaan na sila. Ikinulong na sila. Kaya nga po sinabi ko kanina, sa panahon ngayon, hindi ko alam ano ang mangyayari sa maraming Kristiyano pagka inalaw ng Lord ang massive persecution. Lalo na sanay tayo na, hello kapatid, kumusta ka? Tagal mo na wala. Okay lang ako, di ba? Gano'n, di ba? Yung binibaby ka, di ba talaga yung binibaby ka? Yung gusto ko ito, binibaby ako. Paano pag-persecution na? Lahat na. Madali na. Suko mo kagad yung faith mo. Di ba? Oo. Kasi we are not being prepared like an army of God. We are being treated like an audience. So mga kapatid, no? Lagi natin tatandaan, God is consistent. And He always demands obedience. He demands. He demands obedience. Kaya huwag mo natin minsan bibihin, okay lang yan. Okay lang yan. Diba? Balik natin lagi sa salita ng Diyos. Ito, may consequence. May consequence yung sexual immorality, may consequence yan. Diba? Yung pagiging not stewards ng resources ng Lord, may consequence yan. Diba? Pero hindi yung kasi popular, ano po. Mas gugustuhin pa natin si Ed Lapis na sabi, wala nang sakripisyo. Kalukuhan yun. Sa New Testament may kita ninyo, ang daming verses about sacrifice. They sacrifice. Kaya hanggang ngayon ay tumatag yung pananampalatayang Kristiyano dahil sa sakripisyo ng mga mananampalataya. Kahit na sikat siya, mali ang kanyang turo. Hindi nga siya naniniwala sa pagbabalik ng Panginoon.
Marami siyang mahusay, taktika. Pero hindi ho. Mali po siya doon. Mali po siya. Diba? Kahit ang Roman Catholic, diba ngayon, si Pope, sabi niya, i-bless ninyo yung lalaki at lalaki, babae at babae. Diba? Anong gagawin natin? Sinabi yun eh, pinakamataas yun. Kahit yung mga priest sa kanila, hindi na sumasanayon. Kasi, lantarang kasalanan na yun eh. Ano gagawin natin? Hindi, okay yun, kasi sikat. So, ingat po tayo mga kapatid. Ingat po tayo. Lalo na sa ngayon, let us be like a Berean. Pag nakita natin, kahit maganda yung reels, tingnan ho natin, yung ba sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil hindi lahat ng nangyayari sa atin ay pagsubok. Mayroong iba, pagpapalo. Pinapalo ka na, sinasabi, sinusubukan ako na. Hindi, baka pinapalo ka na. You are already reaping the consequences. Huwag mong isisi sa Diyos yung consequences ng mga dati mong mga ginawa. Hello? Naninito po ba tayo? No? Kasi ang pagsunod at pananampalataya, hindi mo yan mapaghihiwalay. Hindi mo yan mapaghihiwalay. Pwede nating palambutin yung mensahe para masaya ang pero mga kapatid, ito ho, buong pamilya, buong angkanya ang nagdanas ng hirap. Isa lang naman ang nagkasala. Sa totoo mga kapatid, ganito lang no. Kunyari, ang anak mo ay 5. Lahat. Yung 4 ay napakatino. Tapos may isa lang. May isa lang, no? Ang black sheep. Diba? Sa palagay niyo ba, yung mga anak ninyo na 4 ay hindi maapektuhan ng isa lang? Ay, hindi gusto. Kasi yung 4 okay. Yung isa lang naman yan. But yung isa na yon ay kayang kunin yung budget mo sa isang buwan. But kung isang iyon ay mapupunta sa kaso na kakainin yung lahat ng yaman mong inipon. Kukuha ka ng abogado, magbabayad ka doon sa Nakuha mo natin. No? Kaya mga kapatid, lagi ho natin titignan yung mga katotohanan, hindi lamang yung pasweet. And there are things na makikita ho natin sa salita ng Diyos. It is fearful to fall in the hands of the living God. Hindi po yan sinabi sa Old Testament. Sa New Testament po yan sinabi. At yung nangyari kay Kristo Jesus doon sa cross, doon pinapakita ko hindi lamang ko yung pag-ibig ng Diyos, kundi yung justisya ng Lord, yung justice ng Lord, at kung gaano galit ang Diyos sa kasalanan, na upang mabayaran yung ating kasalanan, kailangan mamatay si Jesus. Ganun po, nawa ang makita natin. Sabi rin sa 1 John 5 verse 3 to 4, "For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome." Hindi naman burdensome di ba? Di ba anong ginawa nila? Di ba nag-ikot lang sila, nanalo sila. Sabi, huwag niyong gagalawin yung para sa akin. Ginalaw, talo sila. Di ba? Burden yun. Dahil ang natalo ay yung buong bayan. Tapos itong si Joshua, parang sinisisi pa ang Diyos. Pag natalo kami, ano sasabihin nila? Mas concerned pa siya sa sasabihin ng mga tao kaysa sasabihin ng Diyos. Di ba? Kita niyo yung panalangin niya. Ano sasabihin nila? Ano sasabihin nila? At minsan ganun tayo. Ano sasabihin ng kapitbahay? Pag wala tayong aircon. Ano sasabihin ng kapitbahay pag wala tayong ganito? Ano sasabihin ng tao pag
Umuwi ako sa Pilipinas ng ganito, ng ganyan, ng ganon. Di ba? Ang dami. Mas concerned pa tayo sa sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Pag ganun po, i-check natin yung puso natin. Ako ba ay para sa Diyos? At siya ba ay para sa akin? Minamahal ko ba ang Diyos o minamahal ko ang tao? Ngayon ganito po yung hamon sa atin. Sabi niya, ay salamat, matatapos na rin. Mga kapatid, sa Joshua 6, nakita natin, niligtas yung nagtago. Sa Joshua 7, pinarusahan yung nagtago. Lahat po tayo may tinatago. Kaya nga tayo nakabihis, may tinatago tayo. Diba? Ako, tinanggal ko na yung buko para wala na akong matago. Kasi, dati kasi, patago ako ng tago, ganun yung ano ko. Si Rahab, dahil sa pananampalataya, tinago niya yung mga espiya. Si Akan, dahil sa paghahangad, tinago niya mga bagay na nakatalaga sa Diyos. Sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway, sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Hindi ba si Akan na anak ni Zerah ay nagtaksil tungkol sa itinalagang bagay? At ang puot ay bumagsak sa buong kapulungan ng Israel. Ang taong iyon ay namatay na hindi nag-iisa dahil sa kanyang kasamaan. Ang tanong, ano nga bang ating tinatago? Pangalawa, kaya ba nating magtago sa Diyos? Ano ba tinatago natin sa Diyos? Ano ba natin tinatago? Meron ba tayong patuloy na ginagawa na tinatago natin? Nakala natin hindi naman malalaman ito ng Diyos. Lord, tulog ka naman di ba? Natutulog kaya ang Diyos? Sabi sa Hebrews 4:13, walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit. Hindi naman kayo magsusulit sa akin. Magsusulit tayo sa Diyos. Pwede tayong magkaroon ng magandang pasal. Yung magandang i-make up natin, magtakpan natin yung lahat ng butas ng ating mukha, di ba? Ibig sabihin yung magpakita ka lang ng yung maganda mo lang, ipakita mo sa tao, tapos parang magmukha kang napakabanal. Pwede yung gawin ng tao at ginagawa yun ng mga tao. Kaya nga po, napaka-easy ng relihiyon sa iba dahil ang kailangan mo lang ay umupo. Tayo, sabihin mo, ito, sabihin nyo, isda ko sa'yo, peace be with you. Tapos na, hindi na kayo. And then, sabihin mo, service is done. Okay, Lord, nagawa ko na yung ako naman, buhay ko naman ngayon. Diba? Yung gusto ko naman ngayon. Sana ganun lang kasi easy lang yun, di ba? What if ang hinihingi ng Lord ay 100% sa atin? Na whether may nakakita o wala, sumusunod ka sa Kanya. Mahirap yun, no? Lipat na tayo ng church. Lipat na tayo. Bakit ba tayo pumunta rito? Puro word of God ang tinuturo. Hindi na lang magkwento ng nakakatawa. Diba? Pero ganito kasi mga kapatid, darating ang araw, lahat po tayo magsusulit sa Diyos. If I will not warn, kasi ang salita ng Diyos ay, ang purpose ng salita ng Diyos, diba? Sabi sa 2 Timothy 3:16 ay, teach, diba? To correct, to rebuke, to train in righteousness. Yung correction and rebuking, sana makorek tayo, ma-rebuke tayo. Binasa lang naman natin yung salita ng Diyos.
Tinatago ba natin yung pananalig natin tulad ni Rahab? Tinago niya yung mga espiya. O tinatago natin yung kasalanan tulad ni Akan? Tinago niya yung mga bagay na para sa Panginoon. Itong tatlong bagay na ito, tayo lang naman ang makakasagot yan eh. Hindi ko ilalagay yan sa inyo. Kundi kayo pong sumagot, may tatago ba tayo sa Diyos? Kung wala, ano ba yung tinatago? Nagtatago ba tayo ng kasalanan? O nagtatago tayo, o ang kinikip natin yung pananalig? Na ikaw ay may pananampalataya, ikaw ay sa Diyos. Dalawa lang yun, di ba? Dalawa. Nakita niyo yung dalawa? Nakita niyo po yung contrast? Parehong nagtago. Parehong may tinago. Pero isa, tinago niya dahil nanampalataya siya. Yung isa, tinago niya dahil siya ay naghanap. At ang dalangin ko, bawat isa sa atin, ay mamuhay na ang tinatago po natin o yung kinikip natin sa ating puso ay pananalig. Kasi bilang mga ngaral, ang purpose ng preaching is to preach the word. Truthfully. No? Pag binasa ho natin yung mga prophets, hindi ho kailangan mag-approve kayo sa akin. Alam niyo ba si Jeremiah? Sa Jeremiah 43, nagbigay siya ng counsel. Jeremiah 44, hindi tinanggap yung counsel. But does it mean na he failed? Sa iba, it's a failure. Walang sumama sa kanya, walang naniwala. Yung sabi roon sa Jeremiah 44 verse 4, the whole armies and the people don't obey it. They don't believe Jeremiah. So, kaya yung biblical preaching is not attractional. Most of the biblical preachings are confrontational. And I hope you will be confronted by the truth. Today, wag mo nating hayaan na yung para sa Panginoon, yung buhay natin, yung isip natin, yung atin, ay mapunta sa kalayawan, kasalanan, kasama. And we hope that like Rahab, gaano man si Rahab po, hindi naman niya naranasan yung naranasan ni Ekan. Si Rahab, nagbebenta siya ng aliw. Si Ekan, naranasan niya yung daily provision ng Lord. Naranasan niya yung apoy sa gabi, ulap sa umaga. Naranasan niya yung tagumpay. Naririnig niya yung Word of God dahil lagi yung inuulit-ulit sa kanila. Pero hindi niya pinakinabangan yung lahat ng narinig niya at naranasan niya sa Diyos. Si Rahab, nagbebenta ng aliw, pero nung mamit niya yung mga spy, nanarig siya, nanampalataya siya sa Diyos na buhay. Hindi issue yung nakaraan natin, kundi yung paano tayo doon sa pagharap, pagka kaharap na natin yung mensahe ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, ama namin mapagpala, na ipangaral ang iyong salita, na ihayag ang iyong kalooban. Kayo po ang mangusap sa bawat isa. Nawa, katulad ni Rahab, kami ay mamuhay na may pananalig sa iyo. Huwag niyong hayaan na magkaroon kami ng kalooban katulad ni Akan, na maghangad ng mga bagay na kayo lamang ang nararapat, Panginoon, na magkaroon. Panginoon, sa mga panahon na ito na
ang daming mga maling katuruan, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mag-focus sa iyong salita, hindi sa opinyon ng tao, kundi sa sinasabi mo sa iyong salita. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos. Ang iyong salita ay patuloy pong maitanim. Ang pangalan ni Jesus ay maitaas. At ang banal na Espiritu ay makapangyarihang kumilos sa bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus, ito pong dalangin. Amen. Amen.